Moss Motovlog. Tatlong kulay ng MIUI 125 ngayong 2026 ang inilabas ng Yamaha Mio. Ito yung mga pagpipilian natin pagdating sa kanilang automatic scooter 125cc class. Sa tatlong kulay nito, wala tong version na merong stop and start system. Kumbaga base model ito. Ito po yung standard model kung tawagin. Wala pang special version kagaya nung keyless, may answer back, tapos stop and start system. Yun kasi yung nakaraang taon meron tayo kagaya nung kulay blue at yung matte black sa MIUI 125 ano. Sa ngayon wala pa siyang inilalabas. Siguro maglalabas din yan pagkatapos i-release itong mga base model kagaya nitong mga standard version. Tatlong kulay po yan mga bossing, pwede mong pagpilian ngayong taon kung ano yung napupusuan mo. Itong kulay na to is dark green. Mapapansin nyo mga bossing, matingkad yung pagka dark green ito. At meron din siyang kombinasyon sa side fairings na brown and touch of orange, no? And the rest is black na po. Sa kanyang mugs naman po mga bossing, meron ding decals po na nakakabit ano, sa kanyang mugs na color brown naman po siya. So nagdagdag ng panibagong appeal na naman sa MIUI 125 na ito na dekada na rin po sa Philippine market. Halos 10 taon na rin po nananatili itong MIUI 125. Ito naman yung kulay blue mga bossing. Matingkad yung pagka-blue nito at tingin ko magugustuhan rin to ng mga Mio fans dyan na talagang mahilig at fanatic dito sa Mio. Dahil nga sa angkin nitong taglay na datingan yung bagsakan niya, lalo na yung gulay board na gamit na gamit. Sa side pairings makikita natin yung color blue na matingkad at may touch of white. Tapos meron ding color yellow and yung parang cyan no, na lining. So the rest black na po siya. So yun yung mga kombinasyon dito sa blue, maganda rin. Depende na lang talaga kung ano yung mas preference mo na kulay. Kung bagay mas paborito mo, mas nagagandahan ka para sa paningin mo. Mga kulay na yan yung mga pwede mong pagpilian ngayon. Isa pa sa magandang kulay, ito para sa akin lang naman to, walang kwenta. Pero ito yung mas napipilian ko, napupusuan ko, tingin ko mas angat sa lahat. Dahil sa kanyang kulay, yellow-green na mugs mga bossing ano. Hindi na ako dito magpapakulay ng mugs kung gusto kong kulayan. Tapos ang gagawin ko dito, tatanggalin ko yung decals para maging all white lang siya. Tapos ang pinakakulay niya is yung sa mugs lang na yellow-green. Ayos na ayos. Ganyan-ganyan yung gusto kong kulay na para sa Mio. Kumbaga para sa tindigan niya. Tapos ang maganda rito mga bossing no, kung gusto mo medyo magpa-lowered ng konti, panipis ka lang ng konti ng gulong nito. Tapos gusto mo i-tubeless, bili ka lang ng pito, dalawa, tanggalin mo na yung ano, tube type sa loob, yung interior. O tubeless na yan, mga bossing, kasi naka-mugs na po yan eh. May mga nagtatanong din kasi no, kung naka-tubeless na po ba yan. Basta naka-mugs na po yung motor nyo, kahit naka-tube type pa po yan, pwede nyo pong ipa-tubeless yan, palitan nyo lang ng pito. Nasa 50 lang isa nun, o wala pa. Tapos dalawa, wala pang 100. Ang MIUI 125 mga boss ay nagkakahalaga po yan ng 77,900 to 80,000 pesos. Depende sa kasa na mapagtatanungan nyo. Pag installment naman, mura lang din yan. Nasa 3,500 lang ang down payment nito dahil nga mura lang naman talaga ang MIUI 125 noon pa. Hindi naman siya ganun ka mahal. Hindi kagaya ng mga 150cc, medyo mataas ang ano nun, installment plan yung down payment niya. Abot ng mga 15,000, mga ganyan. Siyempre, naka-disc brake pa rin po ang lahat ng mga MIUI 125 sa harapan. Disc brake po yan. Wala pong ABS. Sa likod, naka-drum brake at merong kickstarter pa rin mga bossing. No? Sa panahon ngayon na hindi na uso yung mga kickstarter, meron pa rin. Park brake lock, meron din po ito para pag elevated yung paparkingan mo. Pwede mong stable ang iyong motorsiklo, hindi dadaos-dos. So, isa pa sa maganda dito yung gagaya niya, nakikita nyo mga bossing, ano? Meron siyang side stand switch. Maganda yan, for safety din yan mga bossing. Hindi ka basta-basta aandar, basta-basta kung naka-side stand yung motor mo. Kung bagay, hindi mo pa intention na umandar talaga, tas napiga mo yung throttle. Siyempre, hindi aandar. Ang specs ng motor, ito yung 125cc engine, air-cooled 2 valves, single overhead cam. Ito po ay kayang sumipa ng 9.5 horsepower, 125cc na fuel injected po ang makina. May gulay board na gamit dito sa atin sa Pilipinas. 4.5 liters ang kanyang tank capacity para sa 125cc. Tamang-tama na yon para pang long ride mo. Fuel injected naman kaya mas tipid sa gasolina.
sa inyong cockpit, makikita mo lahat ng mga basic lang, walang masyadong fancy electronics. Madaling i-maintenance, madaming pyesa kang makukuha na sa market, kahit sa labas ng kasa ay meron. Maraming mga accessories dahil almost 10 years na rin po ang MIUI 125 na ito, na kung tawagin ay M3, kumbaga ikatlong version ng Mio na pagpapalitan nyo. At walang Pinoy o motorcycle rider na hindi nakakilala dito. Para sa mga baguhan, ito ang MIUI 125, pero kahit baguhan ka, madali mong maiintindihan bakit ang Mio ay isa sa mga number 1 motorcycle sa Pilipinas. Hanggang ngayon po ay nananatili dito sa market. Hindi po binagong specs nito, ganun pa rin po siya. Kulay lang po ang nabago rito, pero for the sake of the mga baguhan, mga bossing, no, at sa mga naghahanap ng motor na walang idea sa motor na ito, pag-uusapan din po natin yan ng kaunti. At tingin ko dapat yung malaman yung mga importante lang dito sa motor na ito, na hindi mo na kailangan ng mga komplikado pang mga specs. Kailangan mo lang ng pang araw-araw na motor, pang trabaho, pamalengke, pang sundo sa eskwela, pang sundo sa jowa, at kahit pang long rides, pwede rin. Ito po isang automatic scooter. Hindi mo kailangan ng declutch, decambio, wala pong ganon. Piga ka lang po ng silinyador. At itong kulay na to na inilabas, napakaganda niya. Para sa mga buguhan, masasuggest ko itong Mio dahil nga ako po owner din ng isang Mio. At ginagamit ko yung Mio ko sa loob ng mga 9 years na rin. Sa ngayon, wala pa po akong pinapalitan sa Mio ko. Kahit yung black niya, hindi po siya pinapalitan pa. Yun nga lang, syempre katagalan nga, naging issue din dito yung pagbabawas ng langis. So issue yan, lalo na sa mga motor na Mio na matatagal na. Pero pag bago pa, hindi mo pa mararamdaman yan na nagbabawas ng langis ng motor mo. Siguro pag umabot na ng mga 80,000 kilometers, dun mo mararamdaman na medyo nababawasan na yung langis mo pag nag-change oil ka. So ang diskarte, halimbawa kung mapapansin mo na nagbabawas na yung langis mo, halimbawa kung ikaw ay isang delivery rider, at araw-araw mo ginagamit yung motor, siguro tingnan mo agad yung level ng langis mo pagka halimbawa nasa mga isang buwan na ginagamit mo yung motor, tingnan mo agad yung level. Pagka hindi pa siya talaga bumababa yung level, tuloy mo lang yung gamit, Pero kung bumaba na yung level, mga bossing, so ang bibili mo kasing langis dapat yung 1 liters na po. Para halimbawa, bumaba na yung langis, yung natira, kasi 800 ml lang po yung nito kapasidad ng change oil nito. So yung may matitira ka pang 200 ml, so pagka tiningnan mo yung level ng langis mo sa dipstick at wala nang langis na nakikita ka, pwede mo nang isalin yon, So pag nasalin mo na yon, takbo ka ulit. Tapos pagka halimbawa dumating yung panahon na yung araw na pag tiningin mo wala na ulit, tuyo na ulit, doon na yung time na mag-change oil ka na. Ganun na lang yung discarding gagawin mo. Pero matagal pa naman bago nagbabawasan langis ito. Mapapansin mo yan. Ako napansin ko na mga 80,000 kilometers na yung tinatakbo ng motor ko. Doon ko napansin na nagbabawas siya. Pero ang kagandahan nito, wala siyang usok, wala siyang sign na humahalo yung langis dun sa combustion. Wala kasi kung mangyayari man yun, mag-uusok itong motor ko. Pero sa kagandahan naman, wala siyang usok. Yun nga lang, talagang nagbabawas po siya ng langis, which is ayaw natin dumating sa punto na matuyuan mismo. Na kung saan pag natuyuan ang ating langis, pwedeng maapektuhan ng ating makina. At syempre, pagka ganun, mas mapapalaki yung gastos natin. Pero imaginein mo ako, sa akin kasi 80,000 kilometers, mahaba-habang takbuhan na po yun para sa isang motorsiklo, Kumbaga, gamit na gamit mo na siya. Halos nasagad niya na sa limit yung motor, yung kapasidad ng isang makina na dapat nga supposed to be nag-uusok na yung engine, at pagka nag-uusok na, syempre nagbabawas ng langis, at yan po ay kailangan palitan ng black. Black lang naman o kaya naman yung piston ring lang. Kung hindi naman sira yung cylinder wall. Alam niyo ng mga mekaniko, mga bossing, ilang taon na kasi yung motor ko, 9 years na rin po kasi So napansin ko nagbabawas ng langis. So ganun lang ginagawa ko. Wala naman siyang usok, yung nga nagbabawas pa. Pero kumbaga, na-maintain ko siya sa ganun. Hanggat hindi siya umusok, hindi ko ito papalitan ng black. At wala pa po akong pinapalitan dito, kundi mga belt lang. 2 beses lang po ako nagpalit ng belt dito sa loob ng 9 years. Po, grabe yun 2 beses pa lang. At yung sa bola naman, syempre, depende sa'yo
Depende yung pag-maintenance mo kung paano mo gagawin yung pagpapalit ng bola. Tapos yung langis, ayan, number 1 yan. Tapos gulong, yun lang. Yung mga basic lang at napakaraming tutorial. Kung di ka marunong, punta ka sa YouTube, kahit saan sa internet. Ang daming tutorial nito at ang daming pyesa ng Mio dahil nga matagal na po ang Mio. 2016 yung ganitong M3 version. Lumabas po. So mula noon, 10 years ago na rin po. Ito pa rin po yung kulay at disenyo. Ito pa rin yung disenyo pala. Kulay lang po ang binabago dito sa Mio na to. Kaya maasahan mo yung makina na talagang matibay, maasahan, walang overheat. Air-cooled pero hindi ka ititirik sa daan, no? Napaka-basic lang naman ng langis na issue nito na nagbabawas. Halos lahat naman ng motor Yung ibang ang motor nag-uusok na Pero kahit ano man mangyari sa motor mo, ang kagandahan sa Mio, napakadaming pyesa dahil sa tagal na nga sa market. Hindi pwedeng wala kang pyesang makikita. Kahit sa labas ng kasa, meron mga bossing. So talagang napaka-reliable, maasahan din ng makina nito. At pwede mong gamitin pang araw-araw, kung saan mo mang gusto pumunta, pang long rides. Nagamit ko na rin yung motor ko, pang long rides. Para sa mga newbie, beginners, pangkalahatan na nga to kung tutuusin no? Wag lang sa mga off-roads di ba? Sa mga bundok. Kumbaga, eto na. Kaya nga sumikat yung Mio mga bossing, no? Kilala ng bawat Pilipino. Kahit mismong taga Honda, nagkamali pa nga nung tinatanong siya anong paborito niyang motor. Ang nasagot niya, Mio. Di ba nakakahiya? Kasi sobrang sikat kasi ng Mio. Mula noon hanggang ngayon, sikat ang Mio dahil nga sa kanyang forma, tindig, maporma siya. At bukod doon, matibay din at maaasahang makina. Di kalidad, maaasahang pamatagalan. Markado ng lahat, kilala ng madla. Dekadang motor, madaling gamitin. Hindi pa huhulig sa mga bigatin. Mio bang chicks ng kuya mo? Mio ba masada ni Tito? Mio ba malengke ni Lolo? Kilala ng lahat, motor ng lahat. Loyal rider, boss motor. Loyal rider, boss. Loyal rider, boss motor. Loyal rider, boss. Loyal rider, boss motor. Tawagin ang tropa, lumayo at mag-ride. No overheat, mababa ang maintenance. Kargado